Bigyan niyo lang po sana kami ng kaunting background po sa nangyaring mga protesta. Gaano kalaki yung mga isinagawang kilos protesta kanina laban sa korupsyon sa buong Kamaynilaan? Base po sa aming tala, hindi naman po naging malaki ang bilang ng mga lumahok. May 4 po tayo na rally na naganap sa Metro Manila. Ang pinakamalaki po dito ay yung sa EDSA at sa People Power Monument sa Quezon City, kung saan po umabot sa more or less 500 lamang po yung kabuuan na umattend mula po sa iba't ibang lugar. Major, have we identified kung sino-sino yung mga grupong nasa likod ng mga protestang ito? Yes po, identified naman natin yung mga groups. Karamihan po sa kanila ay mula sa youth groups, cause-oriented organizations at civil society na nanawagan ng transparency at accountability. Kabilang dito po ang Kabataan Party List, Anak Bayan, Tindig Pilipinas at Panday Sining. Okay, marami po kasi ngayong lumalabas sa social media na maaaring mas may malaking rally daw po na mangyayari sa September 21, just next week. May mga impormasyon na po ba kayo kung saan-saan ito mangyayari at papaano nyo po pinaghahandaan itong mga ito? Meron po kaming namomonitor na sinasabi pong malaking pagtitipon sa darating na Sabado, September 21, partikular po sa Luneta at iba pang pangunahing lugar. Makakaasa naman po kayo na nakahanda ang NCRPO sa lahat ng aspeto ng seguridad. Meron po kaming CDM contingents na i-deploy gaya po ngayong araw at kahapon. At may dagdag na puwersa rin po mula sa Reactionary Standby Support Force kung kakailanganin. Magkakaroon din po tayo ng mga checkpoints at control points at mas paiigtingin po yung ating police visibility. At syempre po magpapatuloy yung ating mga regular police operations para matiyak po na maayos, mapayapa at ligtas po ang lahat. Pinag-uusapan din po ito, Major, yung no permit, no rally policy. Pakipaliwanag nyo nga po ito. So yung pong permit po kasi is nanggagaling po sa local government unit kung saan po sila magkakandak ng kanilang pagtitipon o yung kanilang kilos protesta. So kami po sa PNP, inaalam po namin kung sino po yung may mga permit. Sila po kasi yung pinapayagan na magkaroon ng programa, mas mahaba po yung oras na binibigay sa kanila. Pero meron din naman po silang mga guidelines kung ano lamang po ang mga pwede nilang gawin at ano yung mga bawal o hindi nila pwedeng gawin. So regarding po sa mga rally natin ngayon, isa lamang po yung nagkaroon ng permit dito sa mga nag-rally. Pero ganun pa man, binigyan pa rin po natin sila ng pagkakataon na makapagpahayag po ng kanilang saloobin, ng kanilang mga pananaw, provided po na hindi po sila manggugulo, hindi po sila makakaabala sa trapiko or dun po sa iba nating kababayan na hindi naman po magjo-join doon sa kanilang pagtitipon. So ibig sabihin, Major, hindi nangangahulugan na kung walang permit yung isang grupo na magpoprotesta ay agad nyo silang paaalisin? Yes po. Ano naman po, ang PNP po, ang NCRPO ay nadadaan naman po sa pagmaayos na usapan. Meron po tayong mga focal persons at yun po yung kumakausap doon sa mga organizers nitong mga rally na ito. At pinagbibigyan naman po sila, lalo na po't maliliit na grupo lang or konti lang naman po yung participants. Pero kung sakali po na malakihan po yung kanilang bilang, kailangan po talaga nila mag-secure ng kanilang permit kasi po makakaabala po talaga sila kung malaki po yung bilang nila. Kasi for sure, mag-cause po yan ng traffic at syempre po maaabala po yung mga hindi naman po sasali. Major, batay po sa inyong monitoring, meron po ba kayong namomonitor dyan na destabilization plot? Sa ngayon po, wala po tayong nakikitang destabilization plot. Ang mga kilos protesta po ay malinaw na nagpapahayag ng saloobin ng ating mga kababayan. Gayunpaman, nakahanda pa rin po kami at patuloy ang aming pagbabantay upang hindi po ito mapasukan ng mga grupong may iba pong agenda. Ano pong ibig sabihin yung mahaluan ng ibang grupo na may ibang agenda? Gaya nga po nung tanong ninyo about sa destabilization plot, chine-check din naman po namin kung ano yung mga demands. Kung halimbawa po, yung usual na demands lamang naman ngayon is yung pagbabalik dun sa pondo, yung panawagan na panagutin yung mga nagkasala, yun lamang po naman yung mga usual na magiging demands nitong ating mga rallyista o yung magkakatipon. Pero po kung halimbawa po may na-monitor kami, based po sa aming intelligence reports, na meron pong mga ibang grupo na magkakandak or sisingit po or magjo-join dito sa mga lihitimong magpapahayag lamang naman ng kanilang saloobin is yun po yung mga chine-check namin based po sa aming monitoring. But where do you draw the line?
ng destabilization at hindi? Yung regarding po sa destabilization is hindi lang naman po ang PNP ang nagde-decide tungkol dyan. Yan po ay kino-coordinate namin sa iba pa pong sa ibang ating allied agencies, lalo po sa AFP at syempre po sa NICA at sa iba pa po nating mga kasamahan sa gobyerno para po kung ano man po yung ma-monitor namin is chine-check po namin or vine-verify po namin sa aming mga counterparts. Major, nakikita naman natin yung mga nangyayari sa ibang bansa, ano po, kagaya sa Indonesia at saka sa Nepal. Kung sakali po na mag-escalate ang sitwasyon dito sa Pilipinas, are you prepared for that scenario? Meron po kaming nakahandang contingency plan in case po mag-escalate yung ating mga nangyayaring mga pagtitipon, yung ating mga rallies at yung mga programa na ginagawa kahapon at ngayon at sa mga susunod pa pong araw. Meron po tayong nakahanda na mga contingency plans para dyan at yun po ay coordinated po sa iba pang ahensya, hindi lamang po sa PNP. Balikan ko lang po yung September 21 rally. Gaano po karaming pulis ang inyong ide-deploy doon? And is there a necessity na humikay ng tulong sa mga kalapit ninyong mga rehiyon? Sa ngayon po, wala pa po kaming definite na bilang kung ilan po ang grupo na magjo-join dyan. Kaya i-check pa po namin kung kakailanganin po talaga namin manghingi ng dagdag na puwersa mula po sa kalapit na mga regions. Pero sa ngayon po, wala pa naman po kaming nakikita na kailangan po namin itaas yung bilang na prepare namin para ngayon. Gaya po ngayong araw na ito, nasa 2,550 po yung ating mga CDM personnel na naka-reserve po at naka-deploy para dyan sa mga ginawa na sa mga pagtitipon na ginawa po ngayong araw. So kung kailangan po na magdagdag kami, since naka-full alert naman po ngayon ng NCRPO, madali na po yun para sa amin na magdagdag po ng puwersa. Major, mabilisan lang po, ano po yung inyong payo sa mga nagpaplanong sumali sa mga protesta sa mga susunod na araw? Sa mga kababayan natin na naisumali at gusto rin magpahayag ng kanilang mga saloobin at pananaw, sana lang po gawin po natin ito ng mapayapa at ng maayos para po mas madali nating maipahayag yung ating mga gustong sabihin. Kasi kung magulo po tayo, hindi po natin maayos na maipapahayag kung ano yung gusto nating iparating sa ating gobyerno o sa ating administrasyon. At doon naman po sa aking mga kasamahan, syempre, ang pinagbibilin po ng ating regional director at ng ating chief PNP, pagpatuloy natin yung ating maximum tolerance. Hayaan natin sila na magpahayag ng kanilang mga pananaw since ito ay karapatan nila at doon naman po sa mga hindi magjo-join, iwasan na lang po natin yung mga lugar na posible pong magkaroon ng mga pagtitipon gaya po ng EDSA Shrine at saka sa EDSA po at ganun din po dito sa People Power Monument. Iwasan na lang po muna natin yung mga lugar na yun upang hindi po tayo maabala. Okay, maraming salamat, NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo.